So maraming salamat po. So ayun nga guys, nakakuha tayo ng nakakita tayo ng magandang bracket para sa top box natin. So mas okay na ngayon, mas safety na. So no worries na mangyayari ulit yung nangyari kanina. Grabe, unexpected talaga yung nangyari kanina. Kasi medyo medyo matagal na kasi yun. Yung bracket ko na yun, stainless yun. So ang dami niya ng motor na pinanggalingan. So shout out doon sa tiyuhin ko na si Jansel Banga. May motor shop yan dyan sa may Montalban, Rizal. Guys, kung sakaling mapapadaan kayo, pwede kayong dumaan doon. Nako, grabe talaga. May pagmamalaki ko yung tiyuhin ko na yan sa sobra kasi napakagaling talaga pagdating sa motorcycle industry. Sulit. Hindi ako mapapahiya sa inyo guys. Kung sakaling na mapadpad kayo doon, 100% yan. Sure na talagang kahit anong problema ng motor nyo, kahit anong parts, meron siyang maibibigay sa inyo at saka magagawa niya kung ano yung mga problema na makakaharap nyo. Ayun, so balik tayo pauwi na ako guys. Actually malapit na rin, mga depende siguro mga 30 minutes, mga ganon. 30 siguro, max of 45 minutes, mga ganon. Kasi medyo malalayong panahon ngayon, sobra, grabe. So ayun nga, balik tayo sa nangyari. Grabe yung experience ko na yun. Noong nakaraan, nung lumabas ako, unexpected yung mga nangyari. Palabas pa lang ako ng Manila. Pagdating ko dito sa Valenzuela, talagang grabe yung baha. So iniisip ko nga, Bulacan pa lang baha na kasi yung panahon halos 1 week nang umuulan dahil sa bagyo. Okay naman yung naging biyahe ko. Wala naman problema, smooth. Bukod dun sa sapatos ko na nakasabit dito sa harapan kasi nga nagpalit ako umuulan, so nangihinayang ako kasi bagong-bago yung sapatos, saka ayaw kong marumihan ayaw ko ring mabasa, so ipinlastic ko siya, sinabit ko siya dito sa harap. Okay naman, wala namang okay naman kasi sanay naman akong magsasabit talaga dito sa harapan ng mga gamit na hindi nagkakasya doon sa box ko, saka doon dito sa may storage ng motor ko. Syempre, kung mga pagdating ko ng Valenzuela, baha doon, bahang-baha talaga, grabe. Halos umabot sa tuhod yung baha. Pero ito nga, si M3 talagang no choice Valenzuela sinagad ko na talagang yun na lang para lang makarating doon sa pupuntahan. Kung mga inaalala ko, baka may manhole or may matinding lubak na madaanan, focus ako sa driving. Nawala na sa isip ko na yung sapatos na nasa harap inanod na pala. Nakakapanghinayang guys kasi bago yung sapatos, Diyos mio, talaga, ay grabe talaga. Bagong-bago guys, 3 beses ko palang nagagamit. 3 beses pa lang, kasama pa yung paborito kong medyas na Puma ang brand. Ayun, rin lang pala, napakaswerte. Shoutout dun sa makakakuha ng sapatos. Sana ingatan mo. Napakamahal ng sapatos na yan. Nakakapanghinayang. Ayun, so wala, no choice Pagdating sa Manila, talagang wala. Ang sakit ng ulo kasi iniisip ko yung sapatos, talagang grabe. Kanina, pag uwi ko naman, okay naman yung biyahe ko kasi wala nang ulan sa Manila. Do pagdating ko ng Valenzuela, ganun pa rin yung status nung lugar doon, talagang grabe pa rin yung baha. May part pang lampas tuhod iginater ko na lang yung motor para lang makasurvive tayo, para makatawid. May pasok kasi tayo ngayong hapon. So yun nga, pagdating ko ng Balintawak,
Grabe, sumuko yung ano, yung nagulat din ako kasi yung stainless nga na bracket na pinaglalagyan ng top box ko. Matibay yun eh. Ang dami ng motor na mga pinanggalingan nun. Si tito ko lang talaga yung nag-a-adjust para dun sa fittings nung bracket na yun sa iba't ibang motor. Nagulat ako kasi biglang nahati sa gitna, naputol. Biglang nag-collapse, bumagsak yung top box eh. Whew! Grabe talaga. Bagong bago yung top box. First time kong iluluwas sa Manila dahil nga kung mga umuulan, pinaglagyan ko ng mga gamit ko. Saka itong gamit ko na bagong helmet ngayon, ayaw kong gamitin kaya yung luma ang ginamit ko eh. Biglang bumagsak, grabe talaga. Gasgas, ang dami yung gasgas. Wala na eh, nangyari na. Wala naman na tayong magagawa doon. Tanggapin na lang natin. Pero try ko yung try kong tawagan sa pinagbilihan ko kung merong magagawang paraan para mabalik siya sa dati. May warranty naman siya pero hindi ko lang alam kung papasok pa ba dun sa warranty niya. Pero kung hindi, okay lang, wala naman tayong magagawa, ganun talaga ang buhay. Ang importante, buo pa naman siya. Nakakapanghinayang lang kasi ang daming gasgas. Saka yun nga guys, kasi hindi naman ako mayaman ano, mahirap lang ako, tamang ano lang, ordinaryong tao lang tayo guys. Pero syempre, sabi nga, lalo na ako kasi nakasanayan ko talaga, binata pa ako noon. Nakasanayan ko talaga ang pag bumili ako ng gamit, talagang bili talaga. Alam mo yung, hindi ko titipirin yung sarili ko kasi yan na lang yung ano ko eh. Kumbaga, yan yung premyo ko eh sa mga effort ko sa trabaho. Kumbaga, yun na lang yung treat ko sa sarili ko eh. Bukod sa pagbili-bili ko ng gamit ng nakapakagwapo kong anak saka maganda kong asawa. Yun na lang yung treat ko sa sarili ko. Madalang lang naman ako bumili ng gamit ko ngayon. Pero syempre, ang gusto ko bukod sa matibay, bukod sa maganda, syempre yung matibay talaga, yung maaasahan mo talaga na magtatagal. Ang hirap din kasi yung maghahanap ka ng mumurahin lang, yung putyo-putyo lang, tapos ilang buwan lang, minsan wala pang buwan eh, nagko-collapse na. So doon tayo sa ano, pangmatagalan, no? Mas ano yun, kasi kung kukumputin natin kung kukumputin mo rin yung ano, yung gastos doon sa paputyo-putyo lang, makailang beses kang bumili ng gano'n eh, di syempre doon ka na sa isang bilihan lang na talagang maaasahan mo. Yun nga lang, talagang may mga pagkakataon talaga na hindi natin maaasahan, ay may mga unexpected na nangyayari. So ang importante, safety. Safe tayo, safe pa rin ako. Laking pasalamat na lang din, thank you kay Lord kasi kahit na ganun, bumagsak ang top box natin, walang nakadikit sa atin sa likod ko. Diyos ko, yun kaagad yung isa sa pumasok sa isip ko kanina eh. Paano na lang kung mayroong kasunod, tapos biglang bumagsak? Diyos ko, makakadisgrasya pa ako, mas malaking problema yun. Kaya thankful pa rin ano, thankful pa rin tayo dahil walang naging matinding ano, problema or matinding hassle. Kahit na masakit sa kalooban na ganun yung nangyari. Diyos ko Lord, talaga naman, oo, talaga naman. Madalas naman ako bumiyahe sa Manila, from Nueva Ecija to Manila, tapos Manila to Nueva Ecija. Parang kapitbahay ko nga lang yung probinsya na to. Parang kapitbahay ko lang din yung Manila. Pabalik-balik lang. First time kong ma-experience yung ganong aberya. Ay, nako. First week of the month pa naman. Wala eh. Ganun talaga. Tanggapin na lang.
Yun.